So mga sangkay, lumalalim ng lumalalim itong investigasyon ngayon patungkol po dito kay Adili at kay Rene, no, ang dalawang magagaling na manlalaro ng Ateneo o ng ating bansa, mga sangkay. At ngayon, maraming kumakalat na mga impormasyon tungkol dyan ang ating titingnan kasi yung mga pulis, sinasabi po, hindi daw po talaga aksidente ang nangyari. So palalim ng palalim ito, tingnan po natin ang mga nakakagimbal na impormasyon. Okay, so alamin po natin to mga sangkay kasi nga po, dumadami po ang dumadami ang mga information ngayon na kumakalat tungkol dyan mga sangkay at sana makuha po ng mga pulis yung talagang namang tumbok ng kaso na ito kung sino talagang may pananagutan dito. Tayo may idea po tayo mga sangkay, no? At nakikita nga po natin na tila baga may takipang nangyayari. Pero, ang mahalaga dito, ang mga pulis, nakikita na po mga sangkay kung anong totoo. Anyway, bago tayo mag-umpisa, shoutout po pala sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below, #solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube at Facebook. Lalo-lalo na po yung mga matatagal na po dyan, no? Simula po 2017, nandito na po nanonood sa atin. Thank you so much, guys. At syempre sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Yung mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito ay nakakalungkot na bahagi ng istorya sa buhay nila Rene, no? At Adili. At ngayon, mga sangkay, bagamat hindi na po natin maibabalik ang kanilang buhay, pero, ayun na, sad to say, sa isang idlap lang, mga sangkay, di ba? Talagang wala na sila, no? Parang kailan lang nakikita po natin sila na naglalaro sa basketball, mga sangkay, inaabangan ng marami. Tapos ngayon, wala na. Tapos, ang mahirap po dito, itong dalawang to, mga sangkay, ito po yung bumubuhay sa kanilang pamilya, no? Sila po yung inaasahan. So, yun ang nakakalungkot na part. PNP CIDG sa Ateneo. Hindi aksidente ang nangyari. Ito, panoorin natin. May lookout bulletin order na laban sa dating head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin. Ayan na. Pilit naman ng PNP CIDG na hindi aksidente ang trahedya sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayan. So ngayon, ito, basahin po muna natin to bago natin pag-usapan yan. Plot twist ng taon, sabi ni, pinost po ito ni Sian Gasa, no? Ayan. Sobrang dami nag-share po na ito. Pero umabot na po ng 56,000 na reaction po ito at may 11,000 shares. Ngayon, sabi po dito, ayan, yung nangyari daw po kay Adili, ito yung headline, hindi po aksidente. Ayan po, Sir Sian, FYI po, sinend sa kanya yan. Tapos, I think si Sian po atang nag-reply nito. So mukhang tama yung conclusion natin na pinarusahan yung ilan like 4 players. Naku po, ito yung mga teorya na lumalabas na mukhang nakukuha na rin po ng mga pulis. Sana tuloy-tuloy na lumabas ang katotohanan. Kasi nag-reply po, I don't know kung sino to, si Angasa ba or what. Kasi bakit silang 4 lang yung nasa malalim na part? Tapos bakit yung mga statements ng mga players ay buhol-buhol? If corporal punishment was implemented to a few at hindi sa lahat, then papasok yan under involuntary ayan, mga sangkay, basahin nyo na lang. Alam nyo, ako nalulungkot, no? Kasi parang, alam nyo yung tipong gusto ko siyang ibalik. Kung ako lang may kapangyarihan na ibalik po siya, mga sangkay. But nakakapanghinayang kasi yung talent, no? Nakakapanghinayang kasi at saka siya po yung inaasahan. Sila po yung inaasahan, both ng kanilang pamilya, si Divine and Rene.
Kaya nga po kung titingnan din yung drone footage, nasa pangpang din yung ibang players. Supporting na iilan lang yung nasa tubig. Which suggests na corporal punishment talaga. So may ginawa nga sa kanila mga sangkay. Possible scenario, kayong apat ay late nagising. May squat kayo doon sa malalim. So kahit hindi ginusto ni coach yung pagkawala nila dahil nangyari yon under his instruction. So, if mapatunayan ito ng otoridad based on first-hand testimonies from witnesses, yari ang Ateneo dito. 'Di ba? Yari po talaga mga sangkay. Kasi hinilot pa nila 'to eh. Yun nga ang nakakalungkot, hinilot pa nila eh. Nasa frontline ng balitang yan si G. Robles. Bago pa magsimula ang kanilang training, tinanong na raw ni Coach Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy sa Ateneo basketball team. Ito yung kwento mga sangkay. Na mukhang pilit na pilit. Yan yung kwento. Tinanong daw. Tinanong. Isa sa mga nagtaas ng kamay ang nasa wing si Divine Adili. Base yan sa salaysay ni Ian Espinosa ng Blue Eagles sa Town Hall ng Ateneo de Manila University. Sa walang kamay, kami na JM. Tapos yun sila rin marunong lumangoy. Sila. Tapos sabi niya, sila Divine, hindi marunong lumangoy. So yung mga hindi marunong lumangoy, dito lang kayo sa malapit. Baga. Tapos yung exercise lang is, sundan lang si Coach Dean sa shore. Tapos yun lang, walang, kaya lang, kung hindi mo kaya lumangoy, okay lang maglakad. Grabe yung pagkahilot ng kwento, no? Pero pag magbe-base po tayo sa mga naunang mga player na nagkikwento, yung mga hindi ngayon, mga sangkay, malala daw po talagang pinapagawa. Imagine, ang sabi nila, to the point na sila din daw po ay, kumbaga, hindi na kinakaya ng kanilang physical na katawan. Utak na lang daw po yung gumagana. So, ganun po kalala. Imagine, mga sangkay, yung ganung klaseng sitwasyon. Ayon naman kay Andrew Bongo, sinubukan ni EJ Capihe na iligtas si Adili dahil hindi ito marunong lumangoy. EJ was actually, he was helping the Divine as much as he could. But when I was trying to help others, he was trying to bring his body like in, but Divine was already like unconscious. Maging si Baldwin, sinubukan din daw na iligtas sila. Pero hindi niya raw kinaya ang tubig. My new coach staff just went to get Ayan because he didn't know how to swim. So when he came back, he was like struggling to breathe. He's like 68 years old. Like I told him like, Coach Divine's gone, and then everybody panicked. Kanina, isa-isang dumating ang mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team sa NBI para magbigay ng kani-kanilang salaysay. We are here to seek the truth, no? And I assure them that it will be handled fairly and professionally, no? So, yung participation nila will be very material to the result of the investigation being conducted by the Bureau. Sa hiwalay na investigasyon naman ng PNP CIDG, lumalabas na hindi aksidente ang nangyari. So ito na, mga sangkay. Dito na magkakaipitan sila kasi yung PNP, yung CIDG, nakikita po na mukhang may, hindi natin masabi mga sangkay na may trumabaho sa kanila kaya nangyari sa kanila yon or may foul play. Pero may malaking pananagutan po dito. Halimbawa na lamang po kung pinarusahan sila sa training or kaya dahil mga bago lang sila may ginawa sa kanila na mabibigat. Kasi ang dami pong chismis na kumakalat na pinaghakot daw at kung ano-ano pa kasi yun daw po ay part ng nila. Kumbaga, bago lang eh. Bagong salta, mga sangkay bilang isang member ng basketball team. So, yun ay mga chismis. Di natin alam kung gaano katotoo. But, yung punto dito, bakit sila nandoon, malalakas yung alon, bakit pumayag?
yung coaching staff na doon mag-training. Hindi ba dapat sa ano sila? Sa swimming pool nga lang daw ginagawa yun eh. Mga NBA player pa yun ha. So nakakaano to, mga sangkay, nakakalungkot itong nangyari. At hindi na po natin mababalik talaga yung kanilang buhay. But yung justice, napakahalaga po na ito. Majority of them are in the waters. They are not directly in front of the resort, about 700 meters away. Pinapakita ko doon is the condition of the sea during the time. That's what. Yun yung punto natin, yung kondisyon ng dagat. Bakit pinag-training ng ganun doon pa? Anak ng... At saka, di ba, umamin mismo yung ano sa Ateneo na naging ano na nila, tradition na po nila yung pumunta doon sa Aurora. Medyo matagal na daw po nilang ginagawa. Bakit pumayag yung Ateneo na gawin yun? Swimming yung ano, yung laro nila. Basketball yan eh. Ano yun? Mga Navy sila, nag-aaral sila na ano. Gusto nila maging professional na Navy, kaya ganyan ang ginagawa nila. Anak ng toka. You won't send somebody doon on that condition. Hingin daw ng CIDG ang drone video ni Baldwin sa team building. Hamon pa nila kay Baldwin. Ito na. Be man enough to face the investigation. Correct. In the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you're talking about the yung battle cry of Bebop, band of brother, if you're a brother, you hindi ka tatalikod. Correct. So help us also. Help the family attain justice. Naglabas na rin ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order. Ayun, para baka kasi mamaya makatakas. Actually, hindi lang si Tab Baldwin. No, marami po sila sa coaching staff. Ang ngayon ay may lookout bulletin order na po. So, good luck po sa kanila. Total, harapin nyo to kasi kayo na, matagal nyo na palang ginagawa yan. Then, harapin nyo to. At kung may pananagutan kayo, well, mangyari ang dapat mangyari. Managot ang dapat managot. Makulong ang dapat na makulong. Siyempre, guys, hindi na po mababalik mga sangkay yung mga batang yun, no? Hindi na po sila mababalik. Lifetime na pong wala sila sa mundong ibabaw na to. Maliban na lang siguro kapag nag-rapture, no? Laban kina Baldwin at dating team manager ng koponan na si Epok Kimpo. Aalertuhin ang mga otoridad pag nagtangka silang lumabas ng bansa. Ayan na. So ito po yung magandang balita sa kabila po ng napakalungkot na balita. Ngayon, binabantayan na po sila. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel kung saan dito po natin pinag-uusapan guys yung mga mahalagang impormasyon related po sa Bible prophecy, end time events, mga sangkay. Dito lamang po natin pinag-uusapan sa Sangkay Revelation. Kung gusto niyo na mga ganyang topic, no? Maraming kaalaman. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.